ang pag-alma ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa kumakalat na disinformation sa social media. Lalo na, siya ang natatamaan sa kumakalat na disinformation. Fake news. At alam niyo ba, na sa kanyang pag-alma, nako, nakaladkad pati ang kagagawan sa siktang inaniba niya. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayaw ko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po ay totoo. Malaki pong problema yun eh. Talagang malaking problema ang pag-mislead sa mga tao na ito'y totoo. Alam niyo ba, matagal na kagagawa ng siktang inaniba ni Senador Marcoleta ang pag-mislead ng mga ministro gamit ang aklat katoliko. Unahin natin ang Iglesia Katolika Romana. Ano po tahasang inaamin ng mga tagapagturong Katoliko tungkol sa Iglesia Katolika ngayon? Pakinggan natin, babasahin namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika. Ito po ay may pamagat na The Spirit of Catholicism. Ganito sinasabi ng aklat. Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya, bagkos may pagmamalaki na sa anumang paraan ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Matagal na itong ginamit ng mga ministro. Kung umalma si Senador Rodante Marcoleta sa kumakalat na fake news, dapat sana matagal na siyang nag-react sa siktang inaniba niya. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod ng Wendell Talimong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. Lalo na sa mga bago pa lang. At naniyahan natin huwag kalimutan ding pindutin ang subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kung saan man kayo nakabase ngayon, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Welcome. At bago tayo papasok sa punto por punto, hope na tayo mawala sa ere ngayon. Medyo humina ang signal natin. So, tatalakayin natin mga kapatid. Kung maalala ninyo, inalmahan ni Senador Rodante Marcoleta itong lumalaganap talaga ang disinformation, lalo na siya mismo ang natatamaan. Pero, iwan ko kung batid ba niya o napansin ba talaga niya o naging kasanayan na lang na sa matagal na panahon, ang INC, target ang simbahang katoliko sa disinformation. Tulad nitong ginamit ng pastor a ministro nila. Pakinggan ninyo. Unahin natin ang Iglesia Katolika Romana. Ano po tahasang inaamin ng mga tagapagturong Katoliko tungkol sa Iglesia Katolika ngayon? Pakinggan natin, babasahin namin ang isang aklat ng Iglesia Katolika. Ito po ay may pamagat na The Spirit of Catholicism. Ganito sinasabi ng aklat.
Tinatanggap naming mga Katoliko kapag karaka nang walang anumang ikahihiya. Bagkos may pagmamalaki na sa anumang paraan, ang Katolisismo ay hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang pag-amin ng sumulat ng aklat. Ang Katolisismo anya, hindi maaaring ihambing sa unang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Yan hong ipinahayag na yan ng tagapagturong Katoliko ay sinasang-ayunan natin. Hindi talaga maihahambing ang Iglesia Katolika sa unang Kristyanismo sapagkat sa pangalan pa lang ay ibang-iba na. Ganon ang propaganda ng ministro. Pero alam nyo ba, matagal na itong ginagamit nila, mga mahal na kapatid. Pero, ipakita natin ang karugtong sa The Spirit of Catholicism na ginamit nila, pero may iniwasan. Kaya out of topic, out of context, itong ministro ni Felix Manalo. Ito ang mabasa natin sa pahina 2 ng Spirit of Catholicism ni Father Carl Adam. Isasalin na natin sa Tagalog. Kami bilang mga Katoliko ay buong kusang kumikilala ng walang anumang kahihiyan, bagkos ng may pagmamalaki na ang Katolisismo ay hindi maaaring basta at ganap na itinuturing na kapariho ng sinaunang Kristyanismo ni maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Diyan lang sila. Tinutulan nila ang karugtong. Ito ang karugtong. Kung paanong ang malaking punong kahoy ay hindi maaaring ituring na kapariho lamang sa maliliit na buto nito. Walang mekanikal na pagkakakilanlan, kundi isang organikong pagkakakilanlan. Yon ang konteksto sa aklat na binasa ng mga ministro ni Felix Manalo. Ginagamit nila ito, mga kapatid. Yung sipi mula sa Spirit of Catholicism na ang may akda ay isang paring Katoliko, si Father Carl Adam, upang palabasin ng mga ministro ni Felix Manalo nga mismo isang Katolikong theologo umano ang umaamin, otoridad Katoliko, na ang simbahang Katoliko ngayon ay hindi na makilala sa sinaunang Iglesia at maging sa Ebanghelyo ni Kristo. Pero pinutol nila. Pinutol nila ang sipi bago nila ipakita yung paliwanag ni Father Carl Adam. Dahil may karugtong diyan na iniwasan ng mga ministro. Kaya tama ang sabi ni Marcoleta, delikado talaga ang pagpalaganap. Ito ang karugtong na sinabi niya. Malinaw. Catholicism cannot be identified simply and wholly with primitive Christianity, nor even the gospel of Christ. Yun lang ang kanilang basa. At agad nilang pinapaliwanag kung ano ang ibig sabihin na para sa kanila, inaamin na putol na daw umano at hindi na makilala ang simbahang Katoliko pero pansinin nyo na makita sa screen, TV screen ninyo, merong karugtong. Anong karugtong? In the same way, the great oak cannot be identified with a tiny acorn. There is no mechanical identity but organic identity. Yun ang konteksto sa aklat na ginamit nila, mga kapatid. So, napakahalaga talaga ng analogy kaugnay sa
binhi at sa malaking puno. Ang maliit na buto ng malaking puno at itong malaking puno na sinabi ni Father Carl Adam ay hindi magkapariho yung anyo o laki. Pero iisa ang organikong buhay at pinagmulan nito. Hindi nangangahulugan na dahil lumago yung puno ay wala na itong kaugnayan sa binhi mismo. Yun ang konteksto. Ganon din ang punto ni Father Carl Adam sa aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Ang simbahang Katoliko ay hindi simpleng kopya o eksaktong larawan ng primitive Christianity sa unang anyo nito, sapagkat ang iglesia ay lumago. Ang iglesia ay umunlad sa kasaysayan. Ngunit hindi ibig sabihin na hiwalay o taliwas na ito sa sinaunang iglesia o sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mali ang pagpapakahulugan ng mga ministro ni Felix Manalo na hindi na makilala ang Catholic Church sa primitive church at sa ebanghelyo ni Kristo. Ang aktual na punto, hindi mechanical identity, kundi organic identity. Ibig sabihin, may pagpapatuloy at may organikong pag-unlad, hindi pagputol ng ugnayan. Kaya kung gagamitin ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang siping ito, mga kapatid, bilang ebidensya na inaamin umano ng katolikong ng otoridad katoliko na ang katoliko na simbahan ngayon ay hindi makilala sa kinaunahang Kristyanismo ni sa Ebanghelyo, tanong natin, bakit hindi ninyo isama ang kasunod na paliwanag ni Father Carl Adam tungkol sa malaking puno at sa maliit na butil? Dahil kapag isama nila ang buong konteksto, ang argumento sa Iglesia ni Manalo, mga kapatid, iniwan ng Katolisismo umano yung sinaunang Iglesia. Yun ang gusto nilang ipalabas. Pero kung basahin natin ang karugtong na iniwasan nila, malinaw na ang Iglesia ay lumago mula sa munting simula nito tungo sa isang mas ganap na anyo, habang nanatiling may organikong pagpatuloy sa pinagmulan sa tunay na iglesia. Hindi ito admission of disconnection. Ito ay paliwanag sa tinatawag na organic development. At hindi lang yan, mga kapatid. Ito pa ang kanilang modus. Imagine, ito matagal na nilang ginawa ito. Pansinin ninyo. Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Hiswita. Tapahin na 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD? Hindi galing sa Panginoong Jesucristo yung pangalan ng iglesia nila. Sapagkat hindi ang Panginoong Jesucristo nagbigay niyan. Bakit sila umaamin na hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Katolika? Ayan. Inaamin na. Kaya, misleading talaga ang presentasyon nitong mga mangangaral ng INC. At marami ang nabiktima sa ganitong taktika nila. Pero alam nyo ba, pahina 24-25 yung ginagamit nila. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Pansinin ninyo. Ito ang nakasulat talaga. Kaya nga, ang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ay nauwi sa ang una,
hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ito ang binasa ng mga ngaral ng INC. Ang ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pero may karugtong dito paliwanag ni Father Juan Trinidad. Ngunit gaya ng sabi nga English, Eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus, ang iglesia na ngayon tinatawag, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun ang nakasulat, mga kapatid. Kaya, isang misleading o isang panlilingla yung paggamit nila sa sipi. Dahil ipinakita dito ang pahayag na para bang iyong konklusyon ni Father Juan Trinidad. Samantalang napakalinaw po na ang pangungusap ay naglalahad muna ito ng argumento ng mga guro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ang mahalagang distinction ay ito, hindi nanggaling kay Jesus. Ipabasa natin muli ha. Ito ang iyong original. Pakita natin, ito ang original, mga mahal na kapatid. Napansin niyo ba? Yon. Ganon ang kanilang modus. Misleading, isang panlilingla. No? Hindi yan konklusyon ni Father Juan Trinidad. Yung mahalagang pahayag diyan, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ang mga ito ay ayon mismo sa sipi ni Father Juan Trinidad galing sa pahayag ng mga ministro at ipinakilala ni Father Juan Trinidad. Pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo, Tatag ni Felix Manalo, laban sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So ibig sabihin, hindi pa niya sinasabing totoo ang mga paratang na iyon ng kanilang sinipi. Mas malinaw yung kasunod niyang sagot. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Pagkatapos ay direktang sinasabi ni Father Juan Trinidad, galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Apostolica Katolika Romana. So, kita ninyo? Ganon ang modus operandi nila, mga mahal na kapatid. Kaya kung tinanggal ng INC yung kasunod na bahagi at ginamit yung unang dalawang punto upang palabasin na inaamin umano sa isang otoridad, paring Katoliko, na hindi kay Jesus nagmula ang iglesia, yon ay baluktot na representasyon ng kanilang argumento. Kaya mag-ingat talaga sa ganyan na mga propaganda. Dahil kapag isama natin yung sagot mismo ni Father Juan Trinidad, nawawala ang maling impresyon na inaamin ng Katoliko na hindi kay Jesus ang simbahang Katolika. Sa halip, ang mismong aklat na ginagamit ng mga ngaral ng INC na nagsabing, mabasa kung ituloy, galing kay Jesus, tinatag ni Jesus ang iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya bago sabihin, aminado ang otoridad Katoliko, basahin muna yung buong argumento, yung buong konteksto sa aklat. Hindi sapat yung isang pagputol sa sipi para patunayan ang kabaliktarang konklusyon na aral ng mga ministro. Kaya tama si Marcolita na delikado talaga yung misleading at misinformation. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh.
Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. So, malaking problema talaga. Ang misleading ay magiging totoo. No? Tulad nitong ginagamit ng mga ministro, mga kapatid, Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus. at habang binasa nila, ipakita natin mga kapatid ang original na aklat para malaman ninyo paano nila ikinakalat yung sabi ni Marcoleta, napakadelikado talaga. Ito. Ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD? Hindi galing sa Panginoong Jesucristo yung pangalan ng iglesia nila. Sa mga tweet, hindi ang Panginoong Jesucristo nagbigay niyan. Bakit sila umaamin na hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Katolika? Kaya mga kapatid, i-forward ninyo ito sa mga kapatid dating mga Katoliko para sa gayon aware sila, lalo na sa mga ibang sikta na tangay sa maling pananampalataya.